Paano kung na-attach yung jowa mo sa iba? Anong gagawin mo? Subukan mo 'to. Una, kausapin mo siya ng mahinahon at tanungin mo yung tungkol sa tao na kung saan siya na-attach. Kung ano nga ba talaga yung connection nilang dalawa. Pero kailangan mong tandaan na hindi mo siya susumbatan o sisigawan o iparamdam sa kanya na may kasalanan siyang nagawa. Bakit? Kasi kapag sisigawan mo siya o susumbatan mo siya tapos galit ka, magtatanggol lang yan siya sa sarili niya. Ipagtatanggol lang niya yung sarili niya. Magsisinungaling lang din siya kasi feeling niya, inaatake mo siya, sinusumbatan mo siya, na parang siya talaga yung may kasalanan. At parang umiiwas siya sa gulo na feeling niya, wala siyang kwentang jowa. Pero kung kalmado ka lang, kahit nag-o-overthink ka na, kahit nalulungkot ka na, nag-worry ka na, kalma lang. Kapag ganun, mas madali niyang aaminin yung kasalanan niya o kung ano nga ba talaga yung totoong sitwasyon nila o kung bakit siya na-attach doon sa taong yon. Mas madali sa kanya na mag-open up siya at sabihin sa'yo yung totoo kasi feeling niya hindi siya sinusumbatan. Huwag kang gumamit ng mga salita na parang nagpapakita na siya yung mali, na ganyan siya, cheater siya, manloloko siya, wala siyang kwentang jowa. Huwag. Mas lalo lang magiging worst yung sitwasyon kapag ginawa mo yun. Halimbawa, instead na sabihin mong, ang landi mo kasi, ikaw kasi lapit ng lapit sa kanya, hindi ka kasi marunong makontento. Hindi, cheater ka talaga. Huwag ganun, be. Nako, magsa self-defense lang yan siya. Ipagtatanggol lang niya yung sarili niya kasi inaatake mo siya. Ang gawin mo, ipaalam mo sa kanya kung ano yung nararamdaman mo. Na nagsiselos ka, nasasaktan ka, yung ganun. Halimbawa, sasabihin mong, nasasaktan talaga ako kapag palagi kayong magkasama. Nasasaktan talaga ako kapag magkausap kayo ng matagal. Alam mo, nag-overthink talaga ako nung sinabi mo sa akin na tinulungan ka niya. Alam mo, magsiselos talaga ako kapag lumalapit siya sa'yo o nilalapitan mo siya. 2. Mag-reflect kayo sa relasyon nyo. Pag-usapan nyo kung kumusta na ba yung relasyon nyo. Kumusta na ba yung status nyo. Mag heart to heart talk kayo. Tanungin nyo sa isa't isa kung ano ba yung problema ng relasyon nyo. Ano ba yung mga pagkukulang o mga butas kung bakit nagiging ganyan yung sitwasyon nyo. Baka kulang lang sa time, sa date, sa lambing, o ano pa. O baka kulang lang ng pagbibigay ng flowers, o yung mga pagkukulang o yung mga problema sa pagsasama ninyo. Bago pa man nangyari na naging cold yung relasyon nyo at na-attach siya sa iba. Hindi ito para sisihin kung sino yung nagkamali, kung sino yung may kasalanan, kundi alamin kung ano ba yung mga pagkukulang o butas sa relasyon nyo. Kung bakit nagiging ganyan yung sitwasyon nyo. O baka naman palagi kayong nag-aaway. May mga sitwasyon o mga kasalanan na hindi nyo pa nasusolve. Baka mataas yung pride, di marunong mag-sorry kung sino yung may kasalanan. O talagang kulang lang sa lambing yung isa't isa. Tanungin mo ang sarili mo at ang jowa mo. Saan ba kayo nagsimulang lumamig? Ano ba talaga ang problema sa relasyon nyo? O baka may nagawa kang kasalanan? O baka may hinihingi siya na hindi mo na ibigay? Tanungin mo siya kung bakit na-attach siya dun sa ibang tao. Na ano bang meron dun sa taong yun kung bakit na-attach siya? Meron ka naman. Andyan ka naman. Tanungin mo kung ano ba talaga yung status nila o yung connection nila. Pero again, wag mo siyang sumbatan. Kailangan yung pagsabi mo, mahinahon ka lang at kalma ka lang. 3. Hanapan nyo ng solusyon kung ano man yung naging problema o pagkukulang sa relasyon nyo. Kapag nalaman nyo na o natukoy nyo na kung ano yung mga pagkukulang o mga problema sa relasyon nyo, subukan nyo mag-isip o mag-suggest ng mga solusyon o mga ways, steps, para magka-okay na kayo. Para bumalik na yung love, trust, at sweetness ng relasyon nyo. Huwag kayong magsisihan, kundi magtulungan kayo. Kung paano nyo nga ba maibabalik yung connection, yung love, katulad nung nagligawan pa lang kayo o yung first stage ng relationship nyo. 4. Spend more quality time with each other. Gumala kayo, mag-date kayo, mag-travel kayo, o di kaya manood kayo ng movie sa sinehan. Mag-bond kayo para bumalik yung spark nyo tulad ng dati. Yung deep connection yung dalawa. Yung kilig, gawin nyo lahat para bumalik yung love at connection yung dalawa. Para makalimutan niya yung tao kung saan na-attach siya. Kasi kapag ganyan yung nangyayari, na-attach yung jowa mo sa iba, ang posible talaga na pinakadahilan dyan ay nagiging cold yung relationship nyo. Wala na kayong bond sa isa't isa. Wala na kayong time sa isa't isa. Ngayon, na na-attach siya sa iba, mas kailangan nyo na ng quality time. At 5, mag-set kayo ng mga healthy boundaries. Halimbawa na nga, yung na-attach yung jowa mo sa iba. Mag-set kayo ng mga boundaries para maiwasang mangyari yun ulit sa kanya o maging sa'yo. Pwede niyong sabihin na kapag nag-away kayo, huwag kayong pumunta
o makipag-comflirt sa iba. Huwag pumunta sa ibang babae o sa ibang lalaki para makipag-comflirt kasi diyan nagsisimula yung attachment sa ibang tao. Dahil lang nag-away kayo, nagtampo ka, pumunta ka na sa iba o nakikipag-comfort ka sa iba. At alam mo, yan talaga diyan talaga nagsisimula lahat. Kaya ka nagiging attach o na-attach ka sa iba. Pwede mo ring isuggest na kapag may problema siya sa'yo, dapat sabihin niya agad sa'yo. O kung ikaw may problema ka, sabihin mo agad sa kanya para pag-usapan niyo agad at masolusyonan niyo agad. At dapat wala kayong mga secrets o mga lihim. Kasi isa rin yan na magiging dahilan na mag-aaway kayo. At ang pinakamahalaga, yung trust. Dapat buo yung trust nyo sa isa't isa. Na kahit anong mangyari, walang iwanan, walang bibitaw sa inyo. Sa relasyon nyo, kung may mga problema kayo, pag-usapan nyo. Huwag nyo rin kalimutang magdasal. Ipaalam nyo sa Diyos kung anong mga problema nyo para magabayan kayo kung ano yung mga gagawin nyo, yung mga tamang dapat yung gagawin.